sino mamumuno dito? Si Congressman Pantaleon Alvarez? Sige, i-define mo nga sa akin ng good governance. Yung pagka na-define mo na maayos yan at nag-fit sa'yo, tignan natin ano ang resulta niyan sa mga tao mo. Kung umasenso ba na parang Singapore style. So sinasabi nga niya, diba? In 1960s, when it was separated from Malaysia, Singapore, and become independent state, Singapore is a small country as big as Siargao or Surigao del Norte. It has, sabi mo nga, no resources of its own. Mindanao has a lot of natural resources. We have bigger potential. Alvarez was one of the prime movers for creation of a constitutional commission during the Duterte administration, but the movement fizzled out. Duterte was advised by experts that it was not the right time to make the shift into a federal system when armed groups still active in the different parts of the country. Ewan ko na. Naguguluhan ako sa kanila. Golong-golo ang utak ko sa kanila. Hindi, sa akin lang, partner. Sabi nga nito, ni Talatak, mabigat ang sedition lalo na walang jurisprudence. Pwede pero manipis pa sa elements lalo na sa removing allegiance. Kasi pwedeng sabihin ni Duterte na federalism lang yan. Actually, ganito yan. As of now, without taking arms, diba? Hindi pa naman sila violente or kumbaga nag-aalsa. Hindi pa siya rebellion, partner. Pero kung may mamumunot mag-i-start ng ganito, mag-ingat sila. Diba? Kahit wala pa you're not taking arms, partner, pwede makasuhan yan. Kasi it can be inciting a rebellion, inciting a sedition. Considering the fact, partner, that Representative Pantaleon Alvarez is part of the government. Kaya, ingat-ingat kayo sa mga salita nyo. Kasi baka bumelta sa inyo yan. Hindi pwedeng puro yabang lang ang salita. Diba? Tapos, ang problema nito, partner, diba? Pag sinilita ng ganito, seryoso, di ba? Nakikinig tayo. All ears tayo, di ba? Lahat ng utak natin gumagana, lahat ng puso natin kinakabahan, lahat ng tenga natin nakikinig. Tapos bigla kamukat-mukat mo pagka nalalagay na sa alanganin, ano sabihin? Pasensya na po, joke lang yan. Di ba? Laging nangyayari parang ganun, partner eh. So kapag medyo naiipit na sa issue, ano ang mangyayari? Ay, joke lang po yan, di na kayo nasanay sa ating Pangulo. Sa dating Pangulo, alam nyo naman, natin nasasabi niyan, alam naman niya yan, sasabihin na, lawyer naman siya, alam niya namang hindi pwede. Kaya, huwag niyo masyadong seryosohin kasi joke lang yan. Ganun nangyayari, partner, di ba? The poor. Base yan, partner, sa record din ng PSA, partner. Diyan makikita. Sa Mindanao, pinakamahirap na lugar, na probinsya. So, nantanong ko ganito, partner, sige, okay. May problema. Hanggang ngayon, may ilang lugar pa rin dyan sa Mindanao, hindi maganda yung peace and order. Diba? Ito, sabi nga tayo, amigo, huwag natin madaliin ang video. Wala pang 2 years si PBBM sa pwesto. Pasobrahin pa ng 2 years yan. Diba? Baka pag after 2 years, medyo tumahimik-tahimik pa. Hanggang sa matapos naman yung term niya. Diba? Hindi, sa akin ito, partner. Dapat alamin natin, sino ba ang mga representatives from Mindanao? Okay, syempre alam natin, isa. Si Pulong. Isa. Okay. Si Congressman Manix. Deliver. Majority. House Majority Leader. Ayaw din naman niya. Ayaw niya sumulay. Hindi, tanong ko ganito, di ba? Marami naman. May mga representatives from Mindanao. May pondo binibigay dito. Di ba? Para sa lugar nyo. Sabi nga natin, unahin natin 51 billion ni Congressman Pulong, partner. Ano ang ginawa niya? Kaya para bang, kailangan ba manghirap yung Mindanao samantalang binibigyan kayo ng pondo? Diba? 51 billion. First District ng Davao City. Ano na po ba? Sino ang mga taga First District ng Davao? Umokay ba? Umasenso ba? Anong meron? Natingin nyo, naayos using that 51 billion. Isa yan. Si Congressman Pantaleon Alvarez, yung panahon ba ni Congressman pa rin siya? Congressman siya. Diba? May pondo ka. Anong ginawa mo sa distrito mo? Saan mo ginamit yung pera? Diba? Para bang, kailangan bang manghirap yung mga taga Mindanao
when your representatives, di ba, binibigyan naman ng pondo para sa ikauunlad sana ng distrito nyo. Kahit sabihin natin partner na medyo maliit as compared sa Metro Manila and everything, still, pwede nyo gamitin yan. Partner, ang lakas, ang tindi, partner, ng confidential funds na pinamimigay. Diba? Sabi nga nila, para mas malaki pa yung confidential funds ng Mindanao. Bakit sinasabi natin ngayon yung peace and order sa ibang lugar hindi maayos-ayos? Anong meron? Sabi nga nila, ito mga kayubi, balita ito. May mga pagkakataon na yung mga suguran, yung mga awayan sa Mindanao, yung iba sabi, stage. Bakit? Para makakuha ng pondo, ng additional funds. Hanggat hindi natatapos ang gulo, yung terrorism, yung gulo, may pondo. So kaya yung iba, stage. Diba? Kaya niya yung ibang mga militar natin, diba, diyan yung naging nagrebelde because they knew what was happening then. At hindi sila pinakinggan nung pinakamataas na leader natin, kaya sila nagkaganyan. So, tayo ba, kailangan nyo talagang i-separate? Well, in fact, kayong mga leaders ang gumagawa kung bakit nahihirapan yung mga taga Mindanao. Problema nyo yan, di ba? Kasi dapat gawin nyo yung pinaka-the best nyo para umayos yung Mindanao. Kaya nyo naman Problema, nasaan ang pondo? Umayos mismo ang kabuhayan ng mga tao. At yun ang hindi alam ng ibang taga Mindanao. Bakit? Kasi mga politiko lang ang nadidinig nila. Tandaan nyo yung ibang mga taga Mindanao, tayo na halos partner. Karamihan sa mga political leaders natin, hindi nila gusto yumaman tayo. Hindi man lahat. Bakit? Gusto nila na mas mahirap tayo. Kasi pag mahirap tayo at wala tayong utak na ginagamit, madali nila tayong mabilog ang ulo. Diba? Mabibilog ang ulo natin para iboto natin sila. Tingnan nyo mga kayubi, ano nangyari dyan sa PI na signature na yan? Pirmahan na yan. Diba we told you, saan sila pumunta? Anong grupo, anong sektor ang pinuntiran nila? CND. Diba? Bakit? Alam nila ano lang ang kakayahan ng CND sectors. Ganon sila mang maliit ng mga Pilipino na nasa CND sectors. Para bang, dyan ka pumunta kasi maraming botante dyan, kaya mo yan. Saan region yun? Sa Mindanao karamihan ba? Diba? So ganon mag-isip yung mga politiko natin na ganid, shrewd, makasarili. Tapos ihiwalay niyo yung Mindanao. Dapat noon pa lang pinayaman nyo na yan Well, tama nga, may point din si Pangulong Duterte na sinasabi nga niya, nakailang pangulo na, nakailang administrasyon na, and yet, ang Mindanao, ganun pa rin. Nandyan pa rin ang mga problema. Karamihan. Kung ikukumpara sa Metro Manila, Visayas, marami pa rin mga lugar dyan, although yung iba partner, umaasenso na, umuunlad na. Kung ikukumpara natin. Yes, maganda na. Well, I'm also from Mindanao, but I am not in favor partner. Na para i-separate yan. Hindi pa panahon. At hindi pwede yan. Mahirap yan mangyari. Tama nga yung sinasabi mo partner. Pero, hindi lahat ng mga lugar dyan sa Mindanao ay okay na yung sitwasyon. Marami pa rin lugar, partner, ang daming problema. Okay, during the administration of former President Rodrigo Duterte, ang dami niya mga ginawa din. Talagang marami din siya partner ng mga ginawang mga proyekto sa Mindanao para makatulong, maiunlad, okay, ang ekonomiya ng bawat lugar dyan at kahit papano mabawasan ang kahirapan. Pero partner, pero hindi nga niya natapos yun sa 6 years 'Di ba? Hindi niya natapos. Pero ang pondo nagaling pa rin siyempre sa national government. So napakahirap po 'yan na sabihin natin ngayon na ihiwalay na lang natin ang Mindanao. Para ano? Dahil okay, taga Mindanao at nakikita
partner. Gagawa sila ng sariling gobyerno doon. Oo. Saan sila kukuha pera? Oo. Naku, partner. Isa pa yan. Paano sila makapag-umpisa dyan? Oo. Para, partner, mabigyan ng sinasabi nilang solusyon doon sa mga problema ng mga lugar dyan sa Mindanao. Kahirapan, peace and order. Oo. Oh, di ba? Partner, di ba? Kung magsasarili sila, so, di ba, saan sila kukuha ng pondo? Sariling gobyerno. Saka isa ba sa reason kung, alam ko parang nabasa ko mga kayubi ha, isa sa mga reasons kung bakit gusto rin ni Representative Pantaleon Alvarez na ma-separate yung Mindanao is because para hindi daw sila kasama sa away sa China. Nabasa nyo ba yon? Parang nabasa ko yun eh. Mag-iisip ng ganitong klaseng ideya, partner. Even yung mga partner, yung mga ibang abogado din. Na dati naging nakaroon ng pwesto dyan sa ating Korte Suprema, sinasabi nila, it's a foolish, daw IT. Hindi, saka partner ganito. Kung mahihiwalay yan, kung mahihiwalay Mindanao, kaya ba nilang sugpuin yung droga? Eh, di ba ang issue? Naku mga kayubi, wala naman tayong personal knowledge dito. Kaya lang, syempre, may na news. Eh, yung droga nga, parang galing nga dyan. O, paano nila masasawata? Sila ba, talagang kakalaban. Masugpo talaga yung droga. Di ba ang bintang, parang, fasad. Yung war on drugs. Pag-usapin ng droga, partner, halos lahat naman ng lugar dito sa ating bansa may problema sa droga. Pero malaki ba doon? Mataas ba ang naaangkat na droga doon? Mas madalas ba ang balita na doon ang gagaling? O nung panahon ba ni Pangulong Duterte, nawala ba ang issue ng droga sa Mindanao? Dahil kahit gaano kahigpit, partner, hindi pa rin marami pa rin mga tumaas, partner, rate, di ba, ng mga nahuhuli dito. Oo. Sa Mindanao din. Sa Mindanao. Marami pero din mga maliliit. nahuhuli, mga maliliit, even yung mga malalaking isda. May mga nahuhuli din, partner. At medyo nabawasan, 'di ba? Ang mga addict. During pero partner nung panahon pa rin ni Pangulong Duterte, may mga malakihan na hindi rin nahuhuli. 'Di ba tatandaan yung mga kayubi yung yung nawawalang droga na una ni-report sa customs? Sinong commissioner yung partner? Pa-Eldon. Si Pa-Eldon. 'Di ba? Meron silang hinahanap na droga na nawawala. Na hindi makita o nasan yun. Kayo ho, ano po sa tingin ninyo? Ano po ang inyong opinion? Ayokong tanungin, dapat bang ihiwalay ang Mindanao, partner? Kasi imposible naman talagang mangyari yun. Mema lang yun, mema. Mema lang. Habang usapan, hindi naman porket sinabi, okay, kakalap kami ng pirma. Pag nakuha na namin lahat ng pirma, bukas ay pwede mo nang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Partner, hindi ganon. Tandaan mo, sinabi ni Pangulong Duterte, yung sa PI ngayon, hindi nyo man lang in-educate yung tao about that. Diba? Sabi niya, gusto nyo ngang maging mangmang yung mga tao para ma-manipulate nyo. Now you're talking about signature campaign? Signature ka, pareho din. Ano ba? In-educate mo rin ba dito para sa paghiwalay ng Mindanao? Diba? Correct. Okay, sige. Ano po? Partner si Clarita. Sige, partner. Alcantara, sabi niya, bakit si Digong hindi ba siya naging presidente? Sampal sa kanya yun. Yun nga di ba? Pinag-usapan natin, di ba? Naging presidente ka, you had all the chances. 6 years! Exactly. 6 years yun. At ang dami niyo pang nautang, di ba, partner, during the pandemic. Kung sabihin natin na pandemic talaga yun. But still, partner, good governance. Pwedeng hindi masyado naggastos yun kasi may issue nga tayo about family, DOH, lahat. Pati yung sa partner, sa DepEd, tungkol doon sa laptop, na substandard. Diba? Kung good governance tayo, dapat hindi ito. Diba? Napalagay yung pondo sa doon sa mas nangangailangan, partner. Sabi ni Salamat. Gusto ko to kay Francesca, sige, partner. Kung sa umpisa pa lang,
nakakulong o nakukonvict na ang mga politicians for their wrongdoings. Especially corruption to, partner. May improvement na sana ang Pilipinas. They always feel free to exercise corruption without accountability. You're correct, Francesca. Alam mo kung bakit, partner? Nakakalusot kasi yung mga malalaki ang ninanakaw. Kaya sabihin na, ay walang sapat na ebidensya. Pero, di ba, ang nakukulong yun, yung mga staff nila. Kalukuhan, di ba? So ngayon, tama si Francesca. Anong nangyayari? Kaya ko tulusutan, kaya ko magnakaw ng ganito. Gagawin ko na lang na 49,999,000 para hindi umabot ng 50 million, para hindi siya plunder. Sabi ni Robert Peñanueva, Claire, mukhang malayo ata ang pananaw niyo tungkol sa sinabi ni FPRRD. Ang sabi niya, last resort. Kahit last resort, mali. Diba? Why you have to do that? Just give us good leaders. Right? Vote for the right people. And we will have that quote-unquote good governance. Anong last resort ito, Robert? Wala tayong last resort. Diba? Maylin, ang udanan dyan pa rin. Periwinkle, sabi pa niya, ang paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon at Visayas ay magbibigay ng katahimikan sa lahat. Game na. Yung mga sundalo, uuwi na sa pamilya nila. Diba? Talaga? Sa opinion niya ni Periwinkle, partner, ang paghihiwalay ng Mindanao sa Luzon at Visayas ay magbibigay ng katahimikan sa lahat. Pero Periwinkle, ingat baka maging haven yan ng drugs. Kasi maliit na lang yan eh. Tapos Periwinkle, ito na sa akin you have to study kung ano ang klase ng politiko doon. Tandaan natin, halos mga kayubi tell me kung mali ako. Yung iba na nandidinig natin mga leader doon, partner, lahat may army. Halos yung iba So kung may mga army dyan, at takot yung mga tao mismo yan, mismo yung mga taga Mindanao, takot sa leader nila, baka maging haven yan ng drugs. Pero ang sinasabi nga ni Periwinkle siguro rito, since kung sakasakali partner hiwalay ng Mindanao sa Luzon at Visayas, yung mga sundalo taga Luzon at Visayas, uuwi na sa kanilang mga pamilya, bahala na yung mga leader ng Mindanao ang problema doon sa pagbibigay ng solusyon doon. Kung ganun at pa rin, katahimikan. Oo, pero kung ganun pa rin, partner, isipin mo lang sino-sino mga leader ang sinasabing merong army? Si Ampatuan. At the time. Diba? Takot yung mga tao noon sa kanya. Kung lahat halos ng leader sa ganyan, sa Mindanao, kawawa mga taga Mindanao. Wala na sa kanila magre-rescue, partner. Diba? Yung mga private armies. Lahat pwede lang gawin doon. Malapit yung sa dagat. Lahat ng droga, baka doon na pumasok. Kung talagang ang puso nila, may war on drugs sila, hindi yun gagawin. Pero kung pero kung sakasakali naman partner, magkakaroon ng matinong leader at talagang yung kanyang partner, ang kanyang adhikain, di ba? Para talagang tulungan ng mga tao at mabigyan ng solusyon at maiangat at may unlad ang Mindanao, partner. Bakit? Kasi Mindanao na lang ang kanyang tinututukan. Baka pwede din niyang mabigyan. Masolusyonan. Okay lang yung partner kung magiging maganda ang leader. Pero di ba, ngayon pa lang, di ba, dapat sinasawata na kung may mga army, yung iba mga leader dyan, partner, meron din akong alam, yung iba dyan, partner, yung iba, talagang galing dyan yung droga sa iba. Mindanao. So, dapat yan, masawata yan. Sabi naman ni Aldrich DLC, sige po, ihiwalay nila ang Mindanao sa Pinas basta bayaran nila ang lahat ng utang ng Pilipinas. Ay, talaga nga naman, Alright, sige, it's 2 minutes before. Yes, partner, pero batiin natin yung iba, batiin natin kung di man natin mababasa. Si Francis Perez. Yes. May kasama ko dito dati sa boarding house na taga Mindanao. Talamak daw talaga dyan. Ang droga. Ayan, nakatago pa sa tunnel, pati pera. Nasaan yun? Wala. Saan yung partner? Wala. Sa Francis Perez. Bigla umika yun. Francis Perez, may kasama ako dati sa boarding house ng taga Mindanao. Talamag daw talaga dyan ng droga. Nakatago pa po sa tunnel, pati pera. Tapos may mga private army sila. Paano uulat ang Mindanao kung ganon? Kaya nga, sinasabi nga natin, kung sakasakali, kung sakali,
humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas o sa Luzon, Pilipinas, partner, di ba? Baka yung mga ganong klaseng problema ay mabibigyan po nila ng solusyon. No. Basta partner sa atin, kung ang leader... Kung matino ang leader. Walang abusuhan. Matino, matapang at kanyang... Handang magsakripisyo for the country, partner, wala namang problema eh. Yan ang kailangan natin. Hanggang bukas magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. At mga kasama, ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.